Sige, ako na. Hi, Faith! Welcome home. Love, salamat sa pagpapatuloy sa kapatid ko No worries, ano ka ba? Hanggat wala pa siyang trabaho dito sa Maynila, sagot ko muna siya. Salamat, ate. And kuya. At sa wakas, makakapag-propose na ako sa kuya mo. Ikaw? Magpo-propose ka kay kuya? Oo. Wala namang masama kung babae yung magpo-propose, di ba? Kakaisang taon nyo pa lang Matutulungan mo ba ako mamaya? Isa-surprise natin yung kuya mo. Ate, sigurado talaga ako na dito ko lang talaga yun nilagay. Sayang naman kung mawawala yung singsing na yun. Isang buong sahod ko din kasi yung halaga nun Sige, hayaan mo na. Siguro sign na yun na hindi na muna ako magpo-propose. Bumili ka ng bagong singsing? Oo. Hulugan to sa credit card ng kaibigan ko. Sabi nga nila, di ba? Kapag gusto, maraming paraan. Kailan niyo po balak mag-propose kay kuya? Mamayang gabi, agad-agad. Tulungan mo ako Magso-surprise tayo. Andiyan na yung kuya mo. I-ready mo na yung banner tsaka ilaw At hawak ko na. Kaya na. In 1, 2, 3, go. Will you marry me? Fred? Love! Tumawag ka ng ambulansya, bilisan mo! Dalhin natin siya sa ospital! Fred! Fred, gumising ka! Ayan na yata siya. Will you marry me? Ate, pasyensya na pero wala si kuya Nagpabili kasi ako sa kanya ng cellphone. Kailangan ko kasi ng bagong cellphone ngayon para sa ina-applyan kong trabaho. Sorry. Hindi, okay lang. Okay lang. Sige ate, maliliko muna ako. Sige. Ang laki na ng motel mo. Asensado talaga tong best friend ko na to. Mahirap din magpalakad ng motel Siya nga pala, bakit ka napadalaw dito? May problema kasi ako. Pakiramdam ko kasi tumututol yung kapatid ng jowa ko na mag-propose ako sa kuya niya. Walang karapatan niyang kapatid niya para tumutol sa inyong dalawa ni Jerome. Gusto mo ba tulungan kita? Wala naman akong gagawin mamaya. Takot lang yun sa akin. Tamo, sasampalin ko yun. Hay nako, siguraduhin mo lang. Bes, andyan na pala yung boyfriend ko. At kasama niya pa yung kapatid niya. Love, will you marry me? Teka, yan yung sinasabi mo na jowa mo at yung kapatid niya? Oo. Bakit? Kaya pala tumututol. Bes, anong ibig mong sabihin? Dalawa kayo? Meron po ako nunal sa mukha. Isa sa mga palatandaan. Ako din meron. Lumaki ako sa sitio Rasana kung saan huling nakita ang anak ni Doña Katrina Laude. Napadpad naman po ako sa Maynila dahil po sa mga kumupkup po sa akin. Meron ako nitong kwintas na huling nakitang hawak-hawak ito ng anak ni Doña Katrina Laude. Meron din po ako. Kulay brown ang buhok ko, gaya ng buhok ni Doña Katrina Laude.
Itim ang buhok ni Mama at hindi brown. Hindi kaya nagpapanggap lamang kayong dalawa? Dahil alam niyo na rin naman na sobrang yaman at makapangyarihan niyang si Doña Katrina Laude. Hindi ko habol ang pera, miss. Naghahanap din kasi ako ng kalinga ng isang ina. Tumatanda na po si Mama at kailangan niya rin po ng magkaalaga po sa kanya. Pupunta ko ngayon doon sa loob at kakausapin ko si Doña Katrina Laude at aalamin ko na rin kung ano ang kanyang suhestyon. Dito lamang kayo at babalikan ko kayo mamaya. Peke ang nunal mo. Hindi peke ang nunal ko. Baka yung sayo ang peke. Siguro, grabe na yung pangangailangan ng pamilya mo na umabot ka sa pagpapanggap bilang ako. Marami kaming kumpanya sa Maynila. Hindi ko habol ang pera. Yun naman pala. So hayaan mo na sa akin to. Ipaubaya mo na to sa akin. Ano? Hoy, kayong mga bigkaon bahog-bila, tama na yung pagtatalo nyo. Hoy na kayo at pinapapasok na kayo ni Madam. Madam, nandito na po sila. Mama, kay tagal ko pong hinintay na makita kayo. Mami? Mami, finally nakita ko na kayo. Ladies, magsiuwi na kayo. Nagsasayang lang kayo ng oras. Nanay nga talaga kita. Magkaugali tayo eh. Mami, kaya kong patunayan sa kahit na anong paraan na ako ang anak mo. Donna, pauwiin mo na sila. Aalis lamang ako kung sakaling pumayag po kayong magpa-DNA test po tayo. Handa rin po akong sumailalim ng DNA test para mapatunayan ko po ang sarili ko. Madam and ladies, may resulta na ang DNA. So ang tunay na anak ni Doña Katrina Laude sa inyong dalawa ay si Neng! Congrats! Teka, picture tayo. Pumunta ang ate mo sa school mo, nak? Ewan ko nga dyan kay ate, Nay. Hindi naman siya ganyan sa akin eh. Lagi kayang galit sa akin yun. Lagi akong sinusungitan. Tsaka wala naman pakialam yun sa akin sa kung ano yung gawin ko sa buhay. Tapos ngayon nagulat ako, binigyan niya pa ako ng ganito. Kilala ko yung ate mo eh. Dalawa lang yung rason niyan kung bakit nagkakaganyan yung ate mo. Una, may kailangan. Pangalawa, nakagawa yan ng kasalanan. Baka may nagawang kasalanan. Nay? O anak, tingnan nyo. Ano yan? Tricycle? Nay, second hand lang po yan ha. Pero alam kong magagamit talaga natin yan. Lalo na kapag nagbebenta po kayo ng gulay. Hindi na po kayo mahihirapang maglakad po niyan. Dahil may tricycle na po tayo. Malaking tulong nga yan, nak. O, Neneng, para sa pinakamamahal kong kapatid. Sa'yo to lahat. Kakamitin mo to.
1 taong sahod ko rin to nung 2024. Pangkolehiyo mo. Mag-aaral ako ng college, ate? Basta ipangako mo sa akin na magtatapos ka ng pag-aaral mo, ha? O ito. Baka naman may pang-grocery pa ako dyan, nak. O ito, Nay. Para naman ito sa inyo. O, pangpuhunan nyo ito, Nay, ha? Mag-sari-sari store kayo dito para marami din po kayong pagkakitaan. Naku, salamat, nak. Oh, halina kayo. Kain na tayo. Nay, naniniwala ka po ba na ito yung sahod ni ate noong 2024? Parang nakakapagtaka po kasi. Kailangan na talaga nating malaman kung ano yung sikreto ni ate at kung bakit po siya nagkakaganyan. Alam mo na yung feeling ko, may boyfriend yang si ate na Amerikano. Eh anak, bakit hindi mo kaya tingnan yung cellphone ng ate mo? Nak? Nay? Saan ka pupunta? Tsaka, gabing-gabi na bakit ganyan yung suot mo? Wala akong pupuntahan, Nay. Finifeel ko lang tong dress. Gusto ko kasi ma-experience kung paano ba magsuot ng ganito. Nay, pasok na po ako. Diba, Nay? Sabi ko sa'yo, feeling ko talaga nagbebenta ng katawan yan si ate. Nak, di mo naman kami kailangan ipasyal dito sa SM. Masyadong magarbo dito. Hindi kami bagay dito, nak. Nay, para naman makalabas-labas naman kayo galing sa bukid. Teka, saan niyo pala gustong kumain ngayon? Ililibre ko kayo. Ay naku, nak. Ikaw na ang bahala. Wala naman ako masyadong alam dito eh. Dito na lang tayo sa Classic Savory, Nay. Masarap yung mga pagkain nila dito. Halina kayo. Nay, napantayan niyo po ba siya? Eto na nga, anak. 5 gabi ko nang binabantayan niyang ate mo. Eh, hindi naman siya lumalabas tuwing gabi. Eh, bakit ang laki ng pinagbako niya? Di naman siya dating ganyan sa atin, Nay. Para matigil na tayo sa kakaduda sa ate mo. Bukas na bukas, tatanungin na natin siya. Ate? Ate, ilang araw na po kasi kaming nagtataka ni nanay kung bakit po kayo nagkakaganyan sa amin. Hindi po namin maiwasang isipin na may boyfriend po kayong afam. Oo nga, nak. Alam nyo, wala talaga akong balak sabihin sa inyo to eh. Gusto nyo malaman, di ba? Eto.